Capricorn, hi. Welcome to Miss the Queen PH. At titignan natin ang energies na parating sa inyong love life ngayong August 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, unahin natin yung mga in a relationship na Capricorn. Ano yung parating sa inyo ngayong August 2024 in a relationship na Cap? Uy, nako ha. Eight of Cups. Aha. Meron ditong aalis sa situation. Para kasing unfair na yung relationship. Siguro hindi na kayo nagkakaintindihan. Pwede rin merong selos dito, no? May energy ng past na pinagseselosan. Na pwedeng paulit-ulit na nagiging problema. Kaya yung isa ayaw na niya. Nasistress na siya. Ito yung tipong kahit mahal niyo pa yung isa't isa, kaya lang pwedeng hindi na kayo, parang hindi na healthy yung relationship. Oo. Mahirap nga naman na nasa relationship ka, pero yung person mo hindi mapakali sa energy ng past mo. 'Di ba? Parang lagi na lang binibigyan ng issue na kesyo may feelings ka pa sa past mo. Pwedeng reversal ha, pwedeng ikaw yung nagsiselos sa person ng past ng person mo. Pwede kasing the other person is okay pa yung relationship. What I mean is pwedeng kayo ay magkaibigan, okay pa, 'di ba? Maayos yung relasyon. So pwedeng napagseselosan. Kasi hindi naman lahat ng past ay merong away, no? Pwedeng yung iba mutual agreement na paghiwalay. Or may anak sila. Kaya may communication pa. King of Wands. So, pwedeng the person that you're dealing with ay isang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ang nagiging problema rito is kapag nawalalayo yung isa, sobra sa selos, parang nag-overthink. Example, yung person mo nalalayo sa'yo, lalo kung nagiging long distance relationship kayo, nag-overthink yung other person. So, marami siyang nai-imagine. Nai-imagine yung magkasama kayo ng ex niyo. Yeah, ito, Capricorn energy. Kasi pwedeng merong temptation talaga. Pwede kasing nakakaramdam rin yung person mo na meron pang something doon sa energy ng past. Lalo na kung kinasal, or may anak, or nagsama ng matagal. Oo, so mahirap nga naman. Pwede ring reversal yung roles. Yung person mo yung may ex. Na pwedeng may communication pa sila. Kaya may selos effect. Divine time, entrapment, pregnancy. Yeah, pwedeng may anak, no? May responsibility siya. Yung person mo, may responsibility na sa ex niya. May anak sila, so may kailangan sustentuhan. Ang nakikita ko rito nagiging problema kapag nasusobrahan ng emosyon. Oo. Yun, dun dumadating yung parang surge ng
insecurities. O, kailangan nyo cleanse, mag-meditate, i-remove nyo ang negative energies around you. Maayos nyo naman yan, no? Merong reconciliation. Kailangan lang ninyong maging open sa isa't isa. Kung ano yung dahilan ng pag-iinarte ng bawat isa. Kasi kung selos lang naman, tas wala naman basehan, sayang lang yung relationship kung yun yung magiging dahilan ng pag-aaway or paghihiwalay, di ba? So, let's see naman yung mga singles. Single na Capricorn. Single na Capricorn. August love life. Wow. May new person coming in. Iba sa inyo nagre-recover pa or nasa healing process pa kayo. Pero parang meron ditong person na hindi magpapatulog sa'yo. I think there is someone, no? Kung kayo madalas kayong mapanaginipan, madalas nyo mapanaginipan yung person na to na bago nyong kakilala, pwedeng itong person na to may romantic interest sa inyo. I feel like this person is mahiyain. Pwedeng Virgo, Cancer, o kaya Sagittarius. So, kumbaga sa ngayon, nag-iisip pa siya kung gagawa siya ng action towards you. Oo, kung lalapit siya, mag-a-approach siya, magre-reach out siya sa'yo. But eventually, this person will reach out. Tuma-timing lang to. Naghihintay lang to ng panahon na kung saan alam mo yung minsan maganda yung energy for that specific day na good mood ka, tapos okay yung situation. Pwede kasing katrabaho mo to or kaibigan mo. Tuma-timing siya na maganda yung situation mo bago siya magpahiwatig ng feelings towards you. I feel like itong person na to, matagal na niya tong kinikim-kim. Oo, pinag-iisipan niya paano niya i-bring up, kung paano niya sasabihin sa'yo. Page of Swords. This person ay gagawa siya ng paraan para magkausap kayo at bigla na lang tong magtatapat ng feelings. Are you ready? Extreme. Naku. Alam mo, kinakatakot ng person na to is yung i-friend zone mo siya. Actually, halata naman tong person na to Halata naman siya. Kaya lang parang iniiwasan mo kung magbigay ng mali siya or mag-assume. I think magkakaroon to ng parang mahihiya, no? Magkakahiyaan pa yan. Darating dun sa point na parang magsisisi yung isa dahil nag-open up siya sa'yo. Pero eventually, marirealize mo rin na itong person na to, magandang intentions towards you. So, kung magandang intentions niya, pwedeng mabigyan mo siya ng chance. Pwedeng reversal yung roles, ha. Ikaw yung gustong mag-offer ng love dun sa other person. Love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Yes. Alam mo, dapat yung value mo. Minsan, hindi naman natin kailangan ipilit yung sarili natin sa iba kung ayaw sa atin. Diba? Or hindi naman natin kailangang
ano, tanggapin ang isang tao dahil lang pinilit tayo, 'di ba? So, focus on what you think you deserve. At kung dine-deserve mo, sa tingin mo dine-deserve mo 'tong person na 'to, then go ahead. Huwag kang matakot. Pumasok ka dito sa relationship. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye.